So ayan, kararating lang namin dito sa Sitio San Miguel, Barangay Mapaya, San Jose Occidental, Mindoro. At yan yung aming mga motor na sinakyan mula kami sa Oriental, Mindoro. Naglakbay ang aming team ng 2 oras. At kasama natin si Ayon, si Mark, at si Kambal, si Gerald, at si Sheila ng Sheila Sarsari Vlog. Siya yung ating sponsor ngayon. Siya yung ating financer. Siya yung nang libre ng gasolina sa amin, libre ng merienda at pagkain. So pupunta kami ngayon sa pinaka-historical na simbahan dito po sa bayan po ng San Jose Occidental, Mindoro. Ito pong Mangarin Church noong panahon pa po ng mga Kastila, at ito po yung ginawang kuta noon ng mga Kastilang pari at syempre ng ating mga ninuno, at sila po ay nakipaglaban noon sa mga piratang Moro na mahilig manakop noong unang panahon. So pupuntahan natin ito dahil ito po ay napaka makasaysayan, at salamat lang dahil sa hinabahaba ng aming paglalakbay, ang dami naming pinagtanungan ay hindi po nila alam hanggang sa mapadpad kami sa lugar na ito. At yung may sasakyan kanina, yun din pala yung nadaanan nila kami sa daan kanina, at yun din po yung napagtanungan namin. So ngayon samahan nyo kami at pupuntahan natin yung nakikita nyo na yun na may lumilipad na ibon. Papunta kami doon, at siguro dahil wala pa namang tanim na palay dito sa may sakahan, dito na lang kami dadaan, pero nagpaalam naman kami at ang sabi ay kahit saan lang dumaan basta't may madaanan. Oo. So kasabay niyan ay mangunguha na rin kami ng palaka kasi nandito na rin kami, at saka tsinelas. So itong pupuntahan natin ay ruins ito ng dating simbahan, at patunay na noong unang panahon ay talagang napakaunlad ng Pilipinas, napakaunlad ng lugar na ito. Daming saluyot, oh. Mamaya mangunguha kami ng saluyot. Pwede naman siguro to. Ano yung bahay? Saan? Yun na yung yung sa gilid niya, ha? Hindi, yun yung pinaka Ay, yung mga naiwan na simbahan ng unang panahon. Kaya nga. Mamaya. Masustansya pa naman yan. kaya pala sinabi ng matanda kanina na napagtanungan natin, hindi kaya yung motor. Oo. Talaga kaya. Motor talaga. Kaya pala nakangiti yung matanda eh. Nakamotor kayo? Nakapili sa motor. Hindi yung kaya ng motor. So ingat-ingat lang tayo dahil maputik yung ating daanan, at konting pagkakamali lang siguradong sa putik ka pupulutin. Barangay Mapaya, bayan ng San Jose. San Jose na. Inuulit natin ang exact location nito para sa mga nagtatanong at nagbabalak pumunta dito. Ito po ay matatagpuan dito sa Sitio San Miguel, Barangay Mapaya, bayan po ng San Jose Occidental, Mindoro. So kasalukuyan po kami ay naghahanap ng madaanan. Tayo ngayon ito. Ano? Medyo malayo na rin tayo sa ating naroroonan. Naroroonan. Pinagkakaroonan. Pinagkakaroonan. Tingin ko din ang tingin yung mga tao doon na pinagtanungan natin. Tingnan mo. Hindi makakaya. Yun lang, medyo mainit na. Init na talaga. Pero all good pa naman. Kaya pa. Ibig sabihin, yung mga nag-vlog dito noon, eh gingkat na lang nila. Oo. Diba nakamotor sila noon? Para siguro malin lang rin yung ibang pupunta dito. Oo.
Ito talaga po yung totoo. Pag dumating kayo, eh may dadaanan kayong mga ganito. Katulad ng sabi ni Ayon, na yung iba diretso, yung pala wala namang kalsada papunta dito. Pero at least makakarating kayo ng safe. Kaya lang kasi ngayon tag-ulan na eh. Oh. Ay hindi, dati siguro nakakalusot naman yung sasakyan dito. Oo, pero itong Anong tag-init? ay, sabi kasi kanina ng ating napagtanungan, nagatingin siya sa ating motor. Sabi niya, kaya ba yung motor niyo na yan? Parang hindi kakayanin yan. Pero yung mga matataas din naman daw na ano, parang scrambler, kaya dito. Pero kung tag-init nga to, kaya. Oh, Kaya lang ngayon kasi ay nagsimula na ang tag-ulan. Daming kangkong. Tapos parang paikot yata doon. Oo. Tayo nag-shortcut tayo eh. Hindi ko lang sa sila. So naiwan na yung Shell Sarsari vlog. Yung dalawang artista niya nauna na doon. Oo. Ayun yung kalsada. Ayun, Ayun, oh. Tanaw din naman pala dito. Ang dalawang artista ng Shell Sarsari vlog na una na. Hindi pa na yung direktor. So malapit-lapit na tayo. Daming kangkong. Daming kangkong, marami ding mga saluyot. Ampalayang ligaw. Sigana talaga sila sa gulay. Grabe no. Buti na lang. Swerte nila dito. Ano na? Buti na lang, hindi umulan. Kaya nga. Ayan na, malapit na. Dito pa lang, kitang-kita mo na talaga yung ano yun. Ang pumo, katataba. Manguha tayo mamaya. Ayan na. So ang nangyari, nauna nating pinuntahan yung likod. Ibig sabihin ito yung likod. Oo. Pero pwede naman tayo pumasok muna dyan sa loob. Talukan nga talaga no. Ano talaga siya direct. Oo. Parang binabaliwala lang siya direct eh no. So ito na po, unahin na natin tong likod. Ito yung pinaka ruins or natitirang bahagi ng simbahan nung unang panahon pa po ng mga Kastila. So makikita mo naman yung gawa sa bato. Ayan. So ito po yung tinatawag nilang Mangarin Church. Pero matatagpuan po sa Barangay Mapaya. Masukal na siya no. Yun na lang pala natira direct. Oo. Hindi na siya katulad nung sa mga video na napapanood natin. Ayun po. Yung pa nga. Ay malaki din nga pala. So ito. Ginawan na siya ng balon no. Simbahang bato sa sitio San Miguel, Mapaya. Ito ay isang bahagi ng mga guho ng simbahang bato na ipinatayo ni Padre Pablo Biensobas de San Antonio de Padua noong 1850. Ginawa rin itong taguan ng mga taga Mangarin noon kapag sumasalakay ang mga pirata. So ayun, may
Ito po ang pinaka landmark ng bayan po ng San Jose Occidental Mindoro. At ito po yung matatagpuan dito po sa Mapaya. So ibig sabihin, itong simbahang bato ay taguan ng mga taga Manggarin. Ang Manggarin kasi noon, parang yung bayan ng San Jose ngayon. So dito pa sila pupunta para magtago dahil yung mga pirata sumasalakay galing yan sa dagat. Grabe oh. 1910 pa. Oo. 100 years na talaga bago siya na-discover. So ikot tayo. Parang kung din siya no sa Bungabong. Opo. Yung kabila, ito Drico. Ano to? Mohon o ano? Ito yung mga ibig sabihin. Mga gumuho. Sobrang tagal na rin ang panahon kaya Oo. ano yan. Tunnel oh. Kuan yan. Balon. Balon. So mula doon, ayan, kung makikita nyo, mula doon papunta dito, yan yung may mga harang pa, may mga bato pa, at papunta naman na doon. So yan po ang lawak ng simbahan. So ibig sabihin, napakalaking simbahan po nito nung unang panahon. So kitang kita pa ngayon yung mga bakas. Ito dito. Yung mga bato direct gamit sa ano, parang bato sa dagat. Ito yung pinakakwarto dito. Kaso ano na rin masukal. Oh, masukal na ba? Roll, kaya ko dyan. Titingin ng butas. Butas lang. May mga butas din naman kasi ano. Yung butas. Mga butas. Baka ito yung pinagkasabog-sabog. Ayun na may mga butas. Doon agad. Sana? Yun. Tara, ikutin natin. Baka ito yung tunnel. So dito may isang balon na may harang na screen at dito sila kumukuha ng tubig para pampatubig sa mga sakahan. So mahalaga na mapangalagaan tong lugar na to para alam ng mga susunod pang henerasyon kung ano ba yung mayroon dito nung unang panahon. So ikutin natin papunta doon sa kabila. Baho bato sa sitio San Miguel. Ay, dito nga oh. Kaya nga. San Miguel nga. Trabaho nila, pupunta-punta pa sa ano? Ano ang lugar yun? Maano? Manggaring. Manggaring, layo pa. Ikita lang lang ako. So ito naman yung parang ay pagkalaking simbahan nga to no. Laki to. Oh. Kapaloy. Tsaka mataas. Tapos makapal yung kanyang mga debris. Yung halili. Tapos yun yung sa kabila, yun. Yun yung likod kanina doon tayo dumaan. So ngayon ibig sabihin kaya makapal to dahil nung unang panahon kasi wala mga steel bar at ang ginamit nga dito ay mga bato sa dagat. So imagine niyo kung gaano ka sisipag ang mga Pilipino noon at katyaga dahil sa kapal na mga bato na ginamit dito para lang mabuo ang simbahan na ito. Kasi noon naman ang pinapatrabaho sa mga ganito ka laking simbahan ay mga Pilipino. Bato talaga sa dagat eh. Pero paano nila? Saan nila nakinuha yun? Kinakot pa nila no? May baka dagat pa rin yun dyan. Saan? Ano? Malapit pa, wala pa halos na ano yung ano. Na? Ano, dagat pa rin yun dyan. Di, Ano, kamachili. Kamachili. What? Chili. Nakainin ko ba? Cut! okay. Nakainin ko ba, Lloyd? So, diyan kasi sa unahan ay mga 1 kilometer or 2 kilometers ay dagat na yan dyan.
Pero napakalayo pa rin para itayo itong simbahan, kaya sobra yung paghihirap ng ating mga ninuno nung unang panahon. Para dalhin lang dito sa lugar na to ang mga bato na ginawa nga pong simbahan. Oh. Ito yung harap. Ito ayo. Ito yung harap. Entrance, no? Parang pinaka-entrance. Yan yan. Laki ng pintuan. Ayo nga. So ito yung pinakaharap. Siguro dito Ayan, maraming kabahayan, no? Oo. Tapos ayan. So ibig sabihin yung dinaanan nga natin sa likod kanina, yun talaga yung pinaka likod. So ngayon naman makikita natin walang kabahayan gaano dito. Ay oo. So tama din nga yung imagination ni Puti. Kasi dyan sa unahan mga bakawan na siya. Tapos yun, tanong mo na yung dagat. So meaning Tabing dagat. malapit ka yung dagat dito. Ayan. So Tama ka. ito, kalalaki ng bato. Kasi ang sabi, gumuho. So ibig sabihin, hindi natin alam kung sa giyera o sa lindol. Kaya gumuho. Ayun, mga bato talaga sa dagat. At saka yung bato na yan, sa pinakailalim ng dagat yan, hindi Oo. yan yung Dito lang sa bababaw. nakikita sa playa. Talagang sinisisid talaga yan noon. Kasi Grabe, sabi nila, once na pinakamalalim na dagat yung bato, matibay. Oo. Pero ang nagpatibay dyan, yung mga ginamit nilang parang simento. Hindi pa naman simento yan noong unang panahon. Ano kayang tawag doon? Itlog. Posibleng gumagamit din sila ng igyok at saka yung apog na tinatawag. Pampatibay. Yung Pampatibay. parang ano direct yung abo? Oo. Pero paano siya? Yung parang lupa lang din naman. Yung clay? Oo. Stig, no? Ayusin nyo, ma-bash na naman tayo dito ng mga basher. So dito nakakagulat, may mga hose ng unang panahon. Saan yung pinagamit? So ang kagandahan lang, ano na? Sa kabila, saka tayo. Layo. So nandito na kami sa pinakagilid. Ang kagandahan lang nito ay naka-preserve talaga, hindi nila ginagalaw. So mas maganda to dito kung may bakod talaga, no? Tapos may kalsada talaga papunta dito para hindi na magalaw ng kung sino man at talagang para mapangalagaan hanggang sa huling mga henerasyon ay makita pa nila yung magandang lugar na to. So napakalaki ng simbahan nito kung ating imaginein. Napakalaki, napakatibay at sobrang makasaysayan dahil bibihira ka na lang makakita ng mga ganitong ruins o ng bakas na mga building nung unang panahon. So sayang lang nga dahil ngayon medyo masukal na dahil tag-ulan na. Hindi katulad sa mga nakikita natin sa picture na medyo malinis pa at kitang kita mo talaga yung loob nito. So ayun po, makikita mo talaga dyan yung naglalaki ang mga pitak ng bato at saka malalaking pader na nandyan sa lupa. So patunay lang yan na ito po talaga noon ay napakalaking building. Ayan, shoutout nga pala sa mga kaibigan nating pulis sa PNP checkpoint dyan po sa barangay Milagrosa na laging nanonood. Ayan, hindi mo namin kayo maisa-isa dyan pero maraming salamat dahil naka full support po kayo sa Mindoro Viners TV YouTube channel. Kung kayo po ay mayroon pong mga program about charity program, willing pong makipag-tie up sa inyo ang Mindoro Viners TV YouTube channel. So tayo ay papasok na. Ito yung kanilang grand entrance pag kayo ikakasal. Diyan papasok. Oo. Den, den, den. Ay oh, ganda. Ano? Parang king ano talaga nila oh. Buong bato pa yata yan, no? King Oh, ano may nila mga shape talaga no at saka nung unang panahon malalaman mo talaga na
Napakayaman talaga din ng corals natin, oh. Napakaganda ng kulay. Itabi, so pasukin natin. So dito sobrang nakaka-amaze. Ito nga talaga yung pinakapintuan niya. Ayan, oh. Mga butas trick oh, parang tama ng baril. Oh, nasangga dito yung canyon dahil sabi nila may mga canyon dito. Yun ang ginagamit dati para panglaban sa mga pirata, para protektahan yung mga nagtatago dito sa loob ng simbahan. Ibig sabihin, gumuho o posibleng natambakan. Parang. No? Kasi dito oh, may mga hukay siya, malalim. Baka dito nakapisto yung ano direct, yung mga kanyon dati, hinukay lang nila. Hindi, baka hinukay siya dahil may kayamanan. Posible din na baka may mga treasure na naiwan dito, kaya hinukay na lang ng mga treasure hunter. Oo, kasi natin mo, mga ano. Daming butas eh. Halos lahat naman ng mga ganitong simbahan ay may mga iniiwang yaman to eh. Oo. Direct may ano, parang dun sa ano, pinaka pader niya. May Parang baso-baso ba yun? saan? Ay. Sa may gitna ng pader. Sa may ano, ng haligi. Haligi. Dito banda. Oh, banda po. Alas mo na dyan. Yung puti. Ah, yung puti. Ano yan? Awan ko na yan. Ano yun? Mamaya punta natin. So tingnan natin kung anong sinasabi ni Mark na parang baso. Ah, Ay sus! Ano? Gakos! hos. Ha? Hos. Gakos, no? Dakos ba yan? Dakos? Gakos. So yan yung mga hukay, oh. Malalalim. Ibig sabihin pati yung nandun pala ng mga hukay ay hinukay lang yan dahil sa treasure. Correct yan. Direct. Direct. Sakit mga gatang ano dito, lamok. Puno na ng kahoy, no, yung gitna. Puro pagid malalaki eh. At tinaniman ng niyog. So yan ang hukay, oh. So ayun po, maraming salamat sa pagsama niyo po sa amin at sa mga bago pa lamang dito po sa ating YouTube channel. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin po ng bell button para lagi po kayong updated sa mga kakaibang video na atin pong ina-upload bawat araw. So muli, maraming salamat and God bless. Bye bye.